practice kami, nandun si Pastora, tapos nagsabi siya kay Ate Ririn na unti-untiin na daw kami na i-assign sa offertory. Noong mga last few months, sabi ko, sa offertory, iba-iba palang tao yung tumatayo dito. Kasi sa amin, magbabasa ka lang ng word, then giving na. Tapos sabi ko, possibility pala na tatayo din kami dito. And ito na nga yung nangyari. So, iniisa-isa kami. So, sabi ni Kuya Randy, tsaka ni Chris nung last time. Pag after ng praise and worship, pag mga patapos na, ang kaba nila sobra. Sabi ko, ito na pala yung nararamdaman ko. Ganito na pala siya. Okay. So, to start with, ako pala yung magbibigay ng message ngayon about sa giving. So, yung ibibigay ko po sa inyo ngayon is about my experience and yung mga observation ko sa mga around ko. Sorry kung baka magtuloy-tuloy yung akin. Nahirapan ako medyo sa Tagalog. Sorry talaga. So, yun po. So, yung ibibigay ko po sa inyo is about the character of giving. Kung ano tayo. So, first po is give with a humble heart, knowing that all we have is from God. So, yun. So, pag nagbibigay tayo, huwag tayo dapat magmayabang. Yun lang. And then, kasi minsan iniisip natin to think with na yung trabaho natin, lahat yung dugot pawis natin. Minsan iniisip natin, dugot pawis natin. So, parang mayabang tayo magbigay. Ito dapat yung ibibigay ko kasi lahat yun is from my, yung lahat yun ay lahat yun ay parang ginawa mo from all your strength. So, dapat hindi pala dapat tayo ganun. Because, this opportunity, kahit ito yung opportunity natin to work in Japan, is all coming from grace of God. So, dapat natin yun na isipin. There's minsan, kasi sabi niya sa 1 Thessalonians 2:4, God opposes the proud, but give grace to the humble. So, walang may dudulot ng tama ang pusong mayabang. And our purpose is to please God. And others may see na ang galing because he or she gives, but if that comes with a pride heart, no pa rin yan sa God. It's a big no from God talaga. Because siya lang naman nakikita ng ating heart, hindi naman nakikita ng tao. Because our appearance might be deceiving sometimes, pero yung mind and heart natin is all, lahat yun nakikita ng God. Yun. So, only God knows what's within our heart and the way that we give. So, yun lang. And then, for the second po is, don't give God a condition. So, alam niya ni Noy, nagaling ako sa negosyanteng pamilya. Yun po. And, minsan, dinadala ko yun sa giving ko. Yung, parang minsan naiisip ko, Lord, what's the catch kung ito yung ibibigay ko? Kasi pag negosyante ka, pag may ipapasok ka, dapat may ibabalik sa'yo. Yun yung parating aim ng mga negosyante. So ako, minsan, from my past years, na-realize ko na, ganun pala ako. Minsan naiisip ko, Lord, what's the catch kung ibibigay ko yung ganitong amount? Kung ibibigay ko malaki, ano yung babalik sa akin? So yun, minsan ganun yung naiisip ko, but when I hit yung rock bottom ko, kasi parang umuwi ako 1 year sa amin, because yun nga, kasi 8 years ako sa Laguna, parang medyo napabayaan ko spiritual ko. So, yun. Then, parang, after that, parang, na-realize ko na, kailangan kong umuwi sa amin. Because parang meron holes sa heart mo na need to fill in. So, yun, umuwi ako. Then, doon ko na-hit yung pinaka-rock bottom ko. And then, there's a lot of realizations. And then, parang binabalik sa'yo na, parang, kailangan all the characters from the worldly characters need to remove because God will need to fill in. Yun yung gusto niyang mangyari sa akin. And then, nung na-realize ko yun, I asked God for forgiveness kasi medyo kinulot ako ng konti doon ni God about sa mga gano'n na mga, kahit na parang business-minded ka, dapat hindi mo siya ilagay doon about giving. Ayun po. And then, I realized na all that I have is from Him because inasnap kasi kaya niyang kunin lahat yun eh. Ganun ka-powerful si God talaga. And na-realize ko yun talaga. So,
nung fellowship kami kanila Ate Osam, then si Charm yung nag-lead doon. Sabi ni Charm, sino yung unang taong naisip mo, isulat mo? Then naisip ko yung bunso namin. And then sabi ko doon, dati nahihirapan akong mag-give. As in, yun nga, kasi from business-minded people ka, galing ka doon, nalaki ka sa doon, parang ang hirap magbigay kung wala ang bumabalik sa'yo. Parang ang bigat-bigat niya. And then, nung na-hit ko yung rock bottom ko, and then na-realize ko yun. Tapos, nung unti-unti siyang fini-fill in niya yung character ko na dapat gano'n, parang ang sarap magbigay. Yun, parang hindi na siya mabigat sa'yo. Parang ang gaan-gaan niya, ang saya na niya, parang magbigay ng gano'n. So, yun lang. Kaya, dati mahirap, ngayon ay parang ang saya na. Minsan, naghihingi siya sa akin, and then nag-give ako, nagtatides ako. Parang hindi na siya yung parang parang lumulutang ka sa peace. Parang gano'n siya. Yung binibigay niya sa akin na character ngayon. And then the third, don't limit God on what He can do in our life. So, Ephesians 3:20, sabi niya, now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. We are worried of what's ahead. Minsan, we tend to think na hindi kaya to ni God. Kasi, nililimit natin si God dun sa kakayahan na. Kasi alam na, parang iniisip natin na ito lang na kaya ni God. Kasi, ito lang yung naiisip kasi natin na kaya ni God. Pero, because we measure God's goodness na kung anong kaya niya, especially right now, na parang medyo, alam naman natin, yung schedule natin sa work ay AG, then 3-3 walang masyadong OT, iniisip natin na yung budgeting natin, iniisip natin na wala nga tayong panggatas sa anak natin. Wow, feeling pamilyado. Ayun, yung mga iniisip natin, ayun, yung papadala tayo, di ba? Minsan iniisip, hala, babawasan yung padala. Ayan. Tawa. Ayan, so, ibigay natin lahat yon sa Panginoon because we think na Ephesians 3:20 sabi niya, God is able. We give more than we think or imagine talaga. Minsan di mo lang naiisip yon, pero nandun na pala yung blessings niya. We need to surrender to God. We need to obey to God. And it reminds us that the incredible power of love of God. Sometimes we face situations na feeling natin impossible talaga, and the doubts can creep in, but this verse reassures us that God is not only able to do far more than we could imagine, but He wants to bless us abundantly talaga. So, meron akong 3 keys about Ephesians 3:20. First is, God can do it. No situations is too big, no dreams too far. His power knows no limit. And God will do it. He is faithful to His promises. And His timing is always perfect. So minsan, inisip na, ba't wala pa? Ba't parang ang tagal? Parang gano'n. Bakit wala pa din? Pero binibigyan natin ng due date si God sa mga ganong bagay. Pero God knows our needs ahead of us. And don't be afraid to ask. God wants us to come boldly to Him in prayer. Not with fear or hesitation, but with confidence and trust that He hears us and cares about every detail of our lives. So, yun. Pag nagpa-pray kasi tayo, minsan, nakita ko lang to sa feed, about prayer, it is not of the co-worker you, the friend you. Minsan kasi friend natin medyo alanganin. Yung nakikipagbagay lang tayo. Not the you na parang nakikisama lang. But God wants us, the real you, who you are, yung vulnerability, yung weakness mo. Kailangan natin yun yung gusto ni God when we pray. And we need to have a quiet time with Him. Doon sa ating prayer. So, today, let's dream big, pray boldly, and trust deeply. Because we serve a God who is able to do exceedingly, abundantly above all we can ask or think. So, sa Philippians 4:6-7,
says na don't worry about anything. Instead, pray about everything. Hindi lang to, hindi kung ano lang, ang sabi na dito is about everything, lahat. Lahat ng ipag-pray mo, dapat transparent tayo kay God when we pray. And tell God what you need and thank Him for all He has done. Minsan nakakalimutan nating magpasalamat sa Ginoo. Sa Panginoon. Sorry, nag-ilonggo ako. Yan, Panginoon is Ginoo sa amin. Ayun. And yan, minsan when we pray, we tend to forget na magpasalamat sa Kanya. We are just asking and asking and asking, but we forget to thank. But the Philippians 4 says, no, and thank Him for all He has done. And then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So ganyan ang promise ni God sa atin. Our God is limitless, and see how generous God is. And in Malachi 3:10 to 12 says, bring all the tithes into the storehouse. Maybe common to sa atin. So there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out blessings so great, so you won't have enough room to take in. Try it. Sabi niya, test it pag sa ibang verse, pag sa ibang translation. Try it, put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven armies. So, ganun pong pagpapalang gagawin ni Lord sa atin. In all Bible verses, na nabasa ko, ito lang yung test na parang gusto ko. Yung test of abundant. Kasi minsan, when we test God, it comes wrath of God. Kasi negative yung naiisip natin when we test. Yung test na sinasabi natin. But ito kasi yung test, sabi niya, bring all the tithes into the storehouse. Sabi niya, test me, and I will open the windows of heaven to pour out so much blessings that no room can have filling. So imagine that, kung gaano ka abundant yung ating Panginoon. So we need to give. Kasi hinihingi lang naman ni God sa atin yung portion. Yung portion of what we have. 10% yung hinihingi niya. So, yun, and imagine that He will protect our resources. So, minsan ngayon natatakot tayo, baka wala tayong work, and everything that. But, in obedience to God, na magbigay tayo, sabi niya dito, He will protect our resources. So, ganun yung pagpapalang gagawin niya. His blessings are limitless. All we need to do is to bring back the portion He wants, and this comes as being obedient to Him. So, last po is give with a grateful heart. Galak, no? Tama ba? Tagalog, galak. May natutunan na. So, yun, magbigay ng may galak yung puso. Tama? Ayun, sa local church namin sa Pinas, meron kasi kaming kanta na parang maghatag ng may kalipay dito sa Ginoo. So, meaning niyan is magbigay ng may galak yung puso. Tama ba? A cheerful heart. Yan. Kami kasi ng praise and worship team, nasa stage kami. Kaya kita namin lahat ng audience na nandun. Ewan ko, parang mali ata yung nakita ko or something. Kasi merong isang tao doon na yung giving na. Una-una, ang saya-saya pa niya yung pumasok. Ang saya-saya. Tapos, nung start na ng giving, nung naglalakad, kumakanta kami na maghatag, na may kalipay, siya naglalakad. Parang lungkot-lungkot niya na magbigay. Hindi, parang bigat na, hala, sabi ko, ba't ganyan? Tapos minsan naisip ko, hala, feeling ko dati ganun din ako. Kasi nagbigay na parang may bigat yung puso. Pero sabi niya dito, sa 2 Corinthians 9:7-8, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, sabi niya. So, yun, imagine that, kung sabi niya dito, God loves
minamahal ng Panginoon yung mga taong masayang nagbibigay para sa Kanya. So, and God will generously provide all your needs. So, minsan, nagpapanik lang talaga tayo, nasabi natin, ba't parang hindi pinaprovide ko ni God, kailangan ko na ito. Pero nakikita yun ni God kung ano yung needs natin at hindi. So, yun, we need to surrender it to God. And then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So, pag nagbigay pala dapat masaya ang puso natin. Dapat pag nagbigay tayo, smile naman tayo pag naglalakad dito. Huwag yung parang nakasimangot tayo. And then, yun lang. So, dapat masaya ang puso natin because it will reflect on the outside and others will see how God loves you. So, yun lang po. So, let's stand for prayer.